Naging kakaiba ang kinikilos ng tatlong pamilya sa Cebu matapos ang malakas na lindol. Ayon sa ilang eksperto, nakaranas daw sila ng matinding trauma dahil sa kalamidad. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Ginoo. Kita sa videong ito ang tila pakikipagpambuno ng dalawang lalaki sa Gibitngil Island sa Medellin, Cebu. Pinipigilan pala ng lalaking nakaputi ang isa pang lalaki na malapitan ng kanyang pamilyang pawang nakasuot din lahat ng puti at animoy wala sa kanilang mga sarili. Sa isa pang video, makikitang sumisigaw-sigaw naman ang isang babae sa harap ng kanilang simbahan. Nangyari lahat ito ilang araw matapos yanigin ng malakas na lindol ang probinsya. Na wala na sa sarili ang yung ama, then another day ang ina naman. Hanggang sila na ang lahat na hindi na kasagaran ang ilang ugali, hindi na normal ba. Sabi ng barangay, 3 pamilya na may kabuuang 12 miyembro kasamang isang buntis ang bigla na lang nag-ibang kinilos matapos ang matinding pagyanig. May ulat ding tinatapon nila sa dagat ang mga relief goods na natatanggap. Paniwala kasi nila, katapusan na raw ng mundo. Lumalabas sila sa bahay, sa bahay na magbilad ng araw, miga sa lupa, tawagin nila ang Panginoon dahil mawala na sila sa mundo. Agad naman silang na-rescue ng mga otoridad at sumasailalim ngayon sa counseling at iba pang psychological care. Tingin ng mga doktor, epekto ng matinding trauma sa lindol ang pinagdaraanan ng mga ni-rescue. Natural calamities like this really bring out some stress and some psychological disturbances. People are really suffering from shock from the earthquake, and especially it's really reinforced because of the recurrent aftershocks also. Dahil dito, muling nagpaalala ang Cebu Provincial Government sa kanilang mga kababayan na huwag mahiyang magsabi sa mga otoridad oras na makaramdam ng takot o stress dahil sa lindol. Nakadeploy na rin ngayon ang mga eksperto mula sa pamahalaan at pribadong sektor para tumulong sa stress debriefing. Paalala naman ng isang clinical psychologist, mahalaga ang pagkakaroon ng trained psychological first aider sa bawat LGU na kayang tumugon sa ganitong epekto ng mga kalamidad na kung tawagin ay disaster fatigue. Hindi kasi natin maiiwasan ang nangyayari ngayon ng kalamidad, no? Nagkakaroon tayo ng fatigue, no? Disaster fatigue, at the same time, hindi na talaga sunod. Ang tanging kailangan natin magpakatatag tayo at tulungan natin ang bawat isa. Seryosong usaping mental health, no? Kasi otherwise, tataas talaga ang ating mental health issues. No? Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.